Mga 13 na mga senador sa kulto ni Judas 13 na ngayon tinatawag din silang Senate of Malacanang or Senators of Marcos Jr. and Romualdez. Ang kanilang interes ay malinaw, tatlo. Number one, maproteksyonan si Marcos at sila Romualdez na hindi mapapanagot sa anumang krimen ng pagiging principal na mga mastermind o pinuno allegedly as being pinpointed by various testimonies and revelations, lalo na doon sa mga ibinunyag ni Saldico na bahagi ng inner circle ng sindikato nila Marcos at Romualdez. So maproteksyon na hindi sila mabubulgar, hindi mapupuruan at mapatigil ng investigasyon, kaya patay na at walang saysay, walang silbi na ang Senate Blue Ribbon Committee na yan. Kasi nakuha na nga ng 13 Judas Culto ang pamunuan sa mga komitiba, pati na ang majority minimum that will control the leadership of the Senate. Pangalawa, ang interest nitong 13 Culto Judas na mga Senate of the Malacanang ang tawag sa kanila at hindi Senate of the Republic of the Philippines. Ito pong pagpapasiguro na madudurog si Sara Duterte sa impeachment trial, sa impeachment court. At nang sa ganon, ay kung hindi man makuha ang 16 votes for conviction against Sara Duterte, at least minimum, Sara Duterte will come out bleeding so terribly. Dahil dudurugin ang kanyang pagkatao, babaloktutin ang mga presentation ng trial. Yan ang target to control the narrative in the trial and process of the impeachment court. At ang pangatlo ay mapapanatili ni Marcos at nila Romualdez ang proteksyon sa kanila. At sa loob ng natitira pang 2 taon sa termino ng Marcos government na ito, ay magiging sunod-sunuran ang Senado. At hindi magiging balakid o hadlang sa nais ni Marcos Jr. at nila Romualdez na gamitin ang gobyerno para isulong ang mga kontra mamamayan na mga gagawin nila na mga hakbang. For example, ang iba pang mga pwedeng imbestigahan, like itong mga farm to pocket roads, ang mga infrastructure projects na pinagkakitaan, at naging malala ang mga pangungurakot na naganap at least doon sa last 3 budget cycle, lalo na Budget 2023, Budget 2024, and Budget 2025, ay hindi na ito mababalikan pa. Tatabunan na ito. And kung mayroon mang gagawing mga hakbang ang mga so-called 9 brave senators na natitira, mayroon pong tagapagsalag at shield, no? Magiging shield nila Marcos itong mga kulto ng 13 Judas na tinaguri ang Senators of Marcos or Senate of Malacanang. Ayan. So 3 po ang binanggit na mga punto ni Senator Alan Peter Cayetano in his public criticism sa nangyari, kung papaano po ginamit ang Senado ngayon at gagamitin ni Marcos Jr. ang Senado. So halimbawa, mayroong dapat i-review na mga hakbang sa patakaran o programa o policies ng gobyerno ni Marcos na hindi tumutugma sa interes ng mamamayang Pilipino sa pambansang seguridad at pambansang soberenya, pwede pong pagtakpan at salagin yan ng kanyang 13 Judas. Yan po. Halimbawa, mayroong controversial na project dyan sila Marcos at ang mga negosyanteng malalaki sa Amerika, lalo na sa War Industrial Complex dyan sa may New Clark City sa Central Luzon, 1,600 hectares ng military economic zone development, at gagamitin yan para sa pag-put up ng mga defense and security related na businesses, like itong AI facility, the biggest in Asia Pacific, yung artificial intelligence facility, mga computers po yan at iba pa, that requires 1 million liters of water to cool down yung machine na yan
1 million liters of water a day. Sigurado mawawala ng mga tubig na supply ang mga bayan at probinsya sa Bulacan, Pampanga, at paligid nito, including North District ng Manila at karatig na mga lugar. So, yan, dapat i-review ng Senado yan. So, hindi pa yan masyadong natatalakay itong military economic zone development sa New Clark City. Ang proponent na agency dito, I think, is Department of Trade. Dahil business daw ang packaging. Pero military economic zone ang package niya. 1,600 hectares sa New Clark City. Isa pa, itong pagpasok ng pinakamalaki na paggawaan ng mga bala at mga parts or components ng bomba na ginagamit ng Estados Unidos. The biggest in Asia Pacific din na paggawaan dyan sa may Subic or sa Zambales. So, mga bagay ito na nagre-require ng scrutiny of the Senate. So, kung hindi yan mabubulatlat ng Senado, at kung mabubulatlat man ay ipapasa pa rin at ipagtatanggol at tabun-tabunan ng 13 kulto Judas, yan po ay mga malalaking issue na pambansa. Yan, halimbawa ang patuloy na pangingialam ng ICC sa local politics or domestic politics natin na ginagamit na latigo at panggapos nila Marcos ang mga ICC arrest orders laban doon sa mga Duterte-aligned or Duterte-sympathetic political forces and individuals. Like pinafloat nila ngayon na maliban kay Senator Bato de la Rosa ay posibleng maaaresto din or may active but confidential level pa na arrest order laban kay Senator Bongo and to some other officials previously sa ilalim ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Like General Oscar Albayalde, the former chief of the PNP na pumalit kay Senator de la Rosa, si General Vic Danao na naging National Capital Region Police Chief, NCRPO, sila Director Dante Giran ng NBI, among others. And even itong komunistang teroristang grupo na front organization nila, ang NUPL, through their lawyer na tagapagtanggol ng mga CPP, NPA, NDF, na si Cristina Conte, they are trying to contemplate kung idadagdag si Vice President Sara Duterte sa mga reklamo o isusunod na irereklamo sa ICC. Kita nyo na. No, in public interview, ginawa yan ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers, na front organization na kinokontrol at pinapatakbo po yan ng CPP, NPA, NDF. Yung mga abogado nila yan, karamihan. Ngayon, sa isang Senado na sunod-sunuran at nakukumpasan, nadidiktahan at parang may tali na sa liig at sa ilong, kagaya po nila Joel Villanueva, Chis Escudero at grupo nila, malamang sa manamang yung mga binanggit na issue ni Ka Eric na tinatalakay natin ay hindi po yan matututulan sa Senado. Kasi kailangan dyan may mga malakas na paninindigan ang Senado sa pagbalanse at pag-check ng mga abuso or kalabisan sa paggamit ng kapangyarihan at otoridad ng presidente at ng kanyang gobyerno. That is a constitutional check and balance mechanism sa ating constitutional republican democracy. Ganon din po ang Korte Suprema. Dapat po sa mga transcendental issues, ibig sabihin po may napakataas na antas ng pagiging mahalaga, transcendental importance. Like itong hindi marisolba na ano ba talaga ang bisa at mga dapat na pagtrato ng gobyerno ng Pilipinas sa pangingialam ng ICC na alam natin kasabwat ni Marcos Jr. para gamitin sa kanyang maruming laro sa politika, sa domestic political affairs ng ating bansa. So dapat mag-rule ang Korte Suprema dyan. Ito ba ay automatic and absolute enforceable o kaya ba ito i-giit yung judicial review and petition for judicial intervention sa Pilipinas
dahil ang principality of the judicial authority at custody and authority on the case hanggat maari ay nasa host country or sa principal country. Kahit pa may mga issue ang ICC sa mga ilang kaso. Kung umaandar at gumagana ang hostisya sa Pilipinas, dapat dito sana yan i-resolve. Pumapasok lang po ang ICC doon sa mga failed state na or hindi na talaga pwedeng magkaroon ng judicial process and justice system sa mga bansa na may target sila na nakakasuhan sa kanilang jurisdiction. Yon. And besides, sa question po ng jurisdiction ng ICC, simula po noong March 20, 2019, hindi na po tayo sakop ng ICC. So therefore, ang anumang mga gagawin ng ICC, on the pretext na sila ay mayroon pang residual interest at may residual obligation tayo doon sa mga before the 2019 March na mga kaso, kailangan pa rin sumunod ito sa judicial authority and legal system ng Pilipinas. Hindi niya pwedeng tapakan ito. Yan po ang doktrina ng Rome Statute. Complementarity. Hindi po superiority ng international na treaty na ito. Mananatili pong soberenya ng Pilipinas at ng mga bansa na kahit pa sila ay may ICC membership. Lalo na wala tayong ICC o Rome Statute coverage simula noong March 20, 2019. Affirmed na po yan ng saligang batas. Ngayon, mahalaga dyan ang papel ng isang malaya na Senado. Mga senador na may integridad, matino ang pag-iisip, matino ang paninindigan. Hindi po kulto ng mga hudas na para lang mailigtas ang sarili nila dahil may mga bagahe sila na kinabang sila sa iilang mga kaso na kanilang kinasangkutan talaga namang may bahid ng katotohanan at nabubutasan sila, kaya sila nagiging alipin at sunod-sunuran sa dikta at kumpas nila Marcos at ng kanyang administrasyon. So, ang mga mahalagang tungkulin ng isang senador at ng Senado bilang isang check and balance sa sistema ng demokrasya, nawala. Yun ang tinapakan at niyurakan ni Marcos, mga kababayan. At yun ang punto ng grupo na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano, that the integrity and dignity and the independence of the Senate must be protected. Hindi po ito labanan ng mga 3 Kulto Judas at 9 brave senators. Secondary po yun. Ang isang malayang Senado ay proteksyon ng demokrasya at sandigan ng mamamayan para may takbuhan sila aside sa Korte Suprema sa review of the check and balance of the power sa ginagamit na kapangyarihan ng gobyerno, mga kababayan. So I salute, dapat saluduhan natin at kilalanin ang pagiging matatag ng remaining 9 brave senators na ito. In spite of the pressure, si Senator Jingo Estrada nagsabi na talaga namang araw-araw halos at oras-oras, minuminuto, pinipressure siya na lumipat gamit itong kaso at latigo panggapos ni Marcos gamit serimolya sa ombudsman. Same thing dito sa dalawang hudas na duwag, si Escudero at si Joel Villanueva. Kay Senator Dante Marcoleta, mahirapan silang pabaliktarin ito. Pero magiging politically explosive yan, and that can create another social disturbance sa ating lipunan. Alam natin po nakapanalig ng Iglesia ni Cristo si Senator Dante Marcoleta. At sa ganyang uri ng kaabusuhan sa poder at kapangyarihan na gagamitin sa kanya ang binaluktot na interpretasyon ng batas ni Boying Rimulya at ni Marcos, magiging isang confrontational social situation yan. Tingnan natin kung paano mag-react ang Iglesia ni Cristo dyan. Abangan po natin, Ayun, binanggit ko na, ang tuta talaga daw ng Malacanang, according to Senator Alan Peter Cayetano, si Soto, si Lacson, tsaka si Rapi Tulfo. Ang the rest of the mga actors ito. Ibig sabihin mga players, pero Malacanang and Marcos controlled. Si Erwin Tulfo, hindi po daw siya primary tuta, secondary tuta, pero tuta naman siya ni Ping Lacson. Dahil may hawak sa liig sa kanya si Ping Lacson. Kung ano man yon, alam nyo na, yung mga maleta na kwento ng mga former 18 Marines and
mga whistleblowers na nanggaling doon sa kampo ni Saldico. Maraming salamat at patuloy po na may boses tayo kahit minority sila, but they are not yet giving up on our country and our people. Itong 9 brave senators.